Noon, panahon ng Hapon. Hindi ito simpleng kwento ng ginto. Na may mga lihim na sinadya talagang kalimutan. Sa bayang ito, matagal nang kilala ang lupa bilang mayamang sa kasaysayan. Pero ayon sa ilang matatanda, hindi lang ginto ang nakabaon dito. May mga bagay na hindi dapat matagpuan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, dumating ang Japanese Imperial Army. Pero may isang tanong na hindi sinasagot sa kasaysawan. Bakit Paracale? Hindi lang lupa, hindi lang kontrol, kundi kayamanan na hindi na dapat makita muli. Habang ang iba ay tumatakas, may mga lumaban. Sa dilim ng kagubatan, sa katahimikan ng gabi, kumilos ang mga gerilya at hukbalahap. Pero may mga laban ang nangyari. May mga galaw na hindi na naitala. Katulad ni Dr. Thomas Bautista, hindi lang naglilipat ng armas. May mga misyon siyang walang ulat. Si Cap Victoriano Santos, hindi lang nagtuturo ng survival. May mga utos siyang hindi isinulat kahit saan. At sa ilalim ni Col Salvador M. Rodas, nabuo ang isang network na ayon sa ilan, hindi lang laban sa mananakop ang layunin, kundi may binabantayan. Dahil habang may digmaan sa ibabaw, may ibang operasyon sa ilalim. Mga kuweba na biglang isinara, mga lagusan na sinadyang ibaon, mga mapa na nawala, At mga lugar na may babala, huwag nang hukayin. may mga taong biglang nawala, may mga sundalong hindi na nakabalik, may mga lokal na tumigil magsalita. Pagkatapos ng digmaan, tahimik ang lahat. Nakakakilabot sa katahimikan. Sinasabi ng matatanda, ang mga nakakaalam ng eksaktong lokasyon, hindi lahat nakaligtas. At ang mga nakaligtas, piniling manahimik. Hanggang ngayon, may mga angkan sa Paracale na hindi kailanman nagsasalita tungkol dito. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil may dahilan kung bakit. Dahil sa bayang ito, hindi lahat ng nakabaon ay kayamanan. May mga lihim na binabantayan. At may mga bagay na mas ligtas Kapag hindi kailanman natatagpuan.